kausapin ng Pangulo ang Chinese Ambassador to the Philippines. Kaugnay ng pahayag nitong dapat tutulan ng Pilipinas ang kasarinlan ng Taiwan kung may malasakit ito sa mga OFW roon. Ikinagulat daw ng Pangulo ang pahayag na naging mitya pa ng panawagang iparicall ang ambassador. Sabi ng Pangulo, baka naman nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Darito pa ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Aminado ang Pangulo, siya man ay nagulat sa pahayag ni Chinese Ambassador Wang Xilian na sa tingin ng ilan ay may tonong pagbabanta sa mga OFW sa Taiwan. Sabi kasi ni Wang sa isang talumpati, dapat tahasang kontrahin ng Pilipinas ang kasarinlan ng Taiwan, ibes na gatungan ng tensyon sa pag-aalok ng mga base militar sa Amerika malapit sa Taiwan, kung totoong may malasakit ito sa kapakanan ng 150,000 na OFW roon. Panawagan pa nga ng isang senador sa palasyo, sabihan ng Beijing na iparicall o pauwiin ang ambassador sa China. Pero sabi ngayon ng Pangulo, I think there must have been element of yung lost in translation. It's not his English is not his first language, but I'm very interested to know what it is that he meant. naon na lang sinabi ng Chinese Embassy na misquoted, misinterpreted at taken out of context ang naging pahayag ni Wang. But I'll be talking to the ambassador soon, and I'm sure he will be very anxious to to give his own interpretation of what he was trying to say. Nasa Bulacan ang Pangulo ngayong araw para sa ilang aktibidad, kabilang ang groundbreaking ceremony para sa ilang pabahay. Sa kabuuan, 30,000 housing units ang itatayo sa Bulacan. Halos 2,000 sa mga ito ay sa barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, nasa 1.2 million housing units na nagkaroon ng groundbreaking. Lampas na sa 1 million kada taong target ng administrasyon. Itong pong 1 million to, meron na pong plano, meron ng lupa, may LGU na rin at may pirmahan na. In a few months time, magtatayo na ang buildings ito. So makakita na matatapos to next year. Pero dahil groundbreaking pa lang at di pa mga bahay, iginit ng Pangulo na mas mahalagang patunay ng tagumpay aktual na pagtayo ng proyektong pabahay. That's the next part. Pagka nagsimula ng umaakyat, inspeksyonin natin para makita naman na talagang gumagalaw. Sa di kalayuan may groundbreaking din para sa pagtatayo ng St. Bernadette Mother and Child Hospital na may 65 hospital beds. Mula sa Bulacan, para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.